Isang magandang umaga muli sa inyo lahat mga minamahal na mga kapatid. Sa umaga pong ito ay tayo ay muling magtatalakay ng mahalagang mga punto ng katotohanan. At siyempre, ito po ay may kinalaman sa nag-iisang tunay na Diyos. Hindi po lingid sa ating mga kaalaman na may umiiral na iba't ibang paniniwala patungkol po sa Diyos. May mga naniniwala po na mayroong tatlong persona ang Diyos. At ang paniniwalang ito ay nahati po sa tatlo na uri po ng paniniwala sa tatlong persona ng Diyos. Mayroong Roman Catholic Trinity at meron din pong Trinity ng Seventh-day Adventist. At sa Seventh-day Adventist po ay meron din pong Heavenly Trio. Na ito pong Heavenly Trio ay ito din yung konsepto mismo ng Trinity ng Seventh-day Adventist. Na pinapakita dito na meron pong tatlong pantay-pantay, eternal na Diyos na walang pinagmulan silang tatlo. Sila po ay tatlong Diyos na magkakahiwalay. Yan po yung paniniwala na yan. At sa Roman Catholic Trinity naman ay ang anak ay may pinagmulan. Ito po ay eternal generation from the Father. Ibig sabihin, ang ama lamang ang umiiral na walang hanggan at walang pinagmulan, habang ang anak naman ay ito po ay nanggaling sa ama. Kaya siya ay Diyos mula sa tunay na Diyos. Yan ang sa Roman Catholic Trinity. At nagkaroon din po ng isang paniniwala sa Kristyanismo, ang tinatawag po natin na Arianism. Yung paniniwala na ang Panginoong Diyos ay may literal po na anak. Bago pa man lalangin ang sanlibutan, ay nagkaroon na po ng anak ang Ama. At ang paraan ng panganganak ay meron tinatawag nilang by birth. Ipinanganak, kagaya ng babae, lumabas sa katawan ng Ama. Ito po ang ating Panginoong Jesucristo mula pa ng walang hanggang panahon. At meron namang naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay created of God bago lalangin ang lahat ng mga bagay. Katulad po ng mga Jehovah's Witnesses, at meron din po niyan sa mga Seventh-day Adventists. Yung tinatawag nila na one true God daw po ang paniniwala nila, pero kapag iyo pong siniyasat ay dalawa ang Diyos. O sa ibang mga termino ay tinatawag po yan na binitarian or tunes. Ito pong Trinitarian at ito pong binitarianism o yung Arianism. Nagkaroon na po ito ng labanan, didiskusyon sa mga unang siglo ng Kristyanismo. Kaya ito pong usaping ito ay naging mabigat ng usapin mula pa noon. No, sa panahon po ni Constantino. At natalo nga po itong paniniwala ng Arianism pagdating sa palakasan ng kapangyarihan. At sa ating panahon ngayon, lalo na sa mga Seventh-day Adventists, ay ito po ay naging usapin muli. Kaya marami ang mga nagre-reforma na ang paniniwala ay tunes. At meron pong paniniwala din na tinatawag na one God. Dito po sa one God ay nahati din po ito sa iba't ibang uri ng paliwanag. Kagaya po ng Oneness Pentecostal at ng iba pa, ng kanilang paniniwala sa one God ay yung Father, siya na rin po yung Son, siya din yung Holy Spirit. Sa iba't ibang panahon nga lang, ito ay naipahayag sa iba't ibang tungkulin at gawain. So, isang persona na ito'y napakita at nahayag sa iba't ibang kapanahunan, sa lumang tipan bilang Ama, at sa bagong tipan bilang Anak at Espiritu Santo. At walang iba ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung tinatawag na oneness. Ano po? Subalit, ano nga ba talaga ang turo at aral ng Biblia? At yan nga po ang ating sasabihin o ipapahayag sa umagang ito. Sa banal na kasulatan po, pag sinabi pong one God, ito po ay isang persona lamang at walang iba kundi ang Ama lamang. At kapag sinabi pong one God, hindi po ito tatlong persona. Hindi ito dalawang persona. O hindi ito nagkakaisang mga persona. Kagaya na pinaliliwanag ng marami. Sino nga po ba ang itinuturo ng Biblia na nag-iisang tunay na Diyos? Sa ngayon po sa ating Panginoong Jesucristo, sa aklat po ng Juan 17:3 ay ganito po ang pagkakasabi. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. So bigyan po nating pansin ang 17:3. Ipinapaliwanag po ito ng mga tagapagturo na dalawa daw ang pinag-uusapang Diyos dito, sapagkat may conjunction na yung at siyang iyong sinugo. Kung atin pong papansinin, ang ibinibigay po dito mensahe ay ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay makakamit natin kung makikilala natin na mayroong iisang Diyos na tunay.
At kailangan din nating makilala na ang Diyos na tunay ay mayroong isinugo at ito'y si Jesucristo. Subalit sa pagkaunawa po ng marami, yung salita dito na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo, ibig sabihin daw po nito, kailangan kilalanin na ang Diyos na tunay ay ang Ama at ang Anak. Malihong pagkaunawa, hindi po yan ang kahulugan ng banal na kasulatan. Sapagkat sa Biblia ay mahigpit po na inihahabilin na hindi pwedeng magkaroon ng ibang Diyos. Meron lamang isang persona ng Diyos, ito'y ang Ama lamang. Kaya nga, ang pundasyon ng pag-unawa dito ay kailangan nating makita sa lumang tipan. Kung ilan nga ba ang pinapakilalang Diyos at sino ang ipinakikilalang Diyos doon sa lumang tipan. Dito po sa unang kautusan na matatagpuan po sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, talata 3 ay ganito ang pagkakasabi. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Na sinasabi po dito na nagbigay ng 10 utos na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yung salita pong ko, ito po ay singular. Hindi po ito plural. Hindi po ito 2 persona o 3 persona. Bagkus may iisang persona, may iisang Diyos lamang na nagsasabing huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. At ito po ay isang persona lamang. Kailangan po natin yan mabigyan ng pansin. Bigyan po natin yan ng kahalagahan, ang unang kautusan na yan. At dapat nating maunawaan na ang nagbigay ng 10 utos ay ang Diyos na sumulat mismo nito sa pamagitan po ng kanyang mga daliri. Yung nagsasabi dito na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko ay walang iba kung hindi ang Diyos na nagbigay ng utos at isang persona lamang. Katunayan, ang sabi po sa aklat po ng Deuteronomio 4, talatang 35 at 39, sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. 39. Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. So napakatibay po ng pagkakahanay at pagkasalaysay na sinasabi sa atin dito na wala nang ibang Diyos. Wala nang iba pa. So, ibig sabihin, kung tayo po ay nakakaunawa ng salita, pag sinabing wala ng ibang Diyos, wala ng iba. Hindi pwedeng 2 persona, hindi pwedeng 3 persona. At ito pa po, sa Isaias 46, talatang 9, ito po ang pagkakasabi. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Siguro naman po ay maliwanag na ito. Sa ating mga kaisipan, kung tayo naghahanap ng katotohanan at talagang nais nating maliwanagan, napakaklaro po ng sinasabi dito. Anong sabi? Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Pero kapag ang paliwanag po na ang Ama ay Diyos, at si Kristo ay Diyos din. Pansin niyo po yung sinasabi ninyong si Jesus ay Diyos din. Ibig sabihin po niyan, mayroon ka pang kinikilalang ibang Diyos maliban sa Ama. Kaya mapanganib po ang paniniwala na yan. Ating tinatawagan ang mga mag-aaral ng Biblia na balikan niyo po ang kasaysayan. Kailan ba nagpasimula na kilalanin si Kristo bilang Diyos? Kailan itinuro na si Kristo ay kapantay ng Diyos? Kailan umiral ang paniniwala na may 2 persona sa konseho ng Kadyusan? Kailan nagkaroon ng paniniwala na may 3 persona sa konseho ng Kadyusan? Yan po'y dapat nating balikan sa mga pag-aaral ng kasaysayan. Tandaan natin, wala pong Kadyusan na mababasa sa Biblia. Ang mababasa lang po sa Biblia, pagka-Diyos. At walang ibang Diyos maliban sa Ama lamang. Dapat po natin yang tandaan. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat.